Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nagkapurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isla at ibon, mga tubig at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Kanyang ngalan, purihin siya'y awitan at kapurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sidlan ay palayok lamang, upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Kinigipit kami sa
ngunit hindi nagagapi. Kung minsay, nag-aalangan kami, kundi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyan na ilulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng katawan ko'y mayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan, ay mayag ang kanyang buhay. Ano pa tabang ako'y daan-daan namamatay? Nagkakaroon naman ako ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalta ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayon diwa ng pananampalataya, nagsasalta rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya. Sapagkat nalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakaatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mag-aandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito'y ay iisa, labis siya magdaramdam. Panginoon, narito akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayon mag-aandog ng haing pasalamat. Ang andog kong panalangin sa iyo kong ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya,
at ito'y nag-asawang muli. Ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaganda pong pagnilayan ng mabuting balita na ating napakinggan sa konteksto ng ating lipunan ngayon. Malinaw po ang sinabi ni San Mateo na noon kapag ang isang tao ay nangangalunya, tinitignan at hinahanap at inuugat kung ano ang nagiging dahilan. Katulad po ng binanggit, kung ang mata ang siyang nagiging dahilan, tatanggalin ang mata. Kung ang kamay ang siyang nagiging dahilan ng kasalanan, puputulin ang kamay. Minsan iniisip ko, kung ang mga sinasabi ng mabuting balita ang siyang gagawin natin ngayon, baka wala na tayong mga mata, wala na tayong mga kamay, wala na tayong mga paa. Ano na lang kaya ang matitira sa atin? Baka nga kapag inisip natin, yung mga taong inaasahan nating manguna sa atin, ang siyang magiging halimbawa, baka wala na talagang matira. Kapansin-pansin po yung mga nangyari sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Kahapon po ipinagdiriwang natin yung 127 taon ng ating kasarinlan. Siguro nga, maraming mga bayani ang nawalan ng kamay, mga paa, at ang iba ay nabulag, pero hindi dahil sa kasalanan, kundi nais nilang ialay ang kanilang sarili para sa bayan. Pero sa kabaliktaran, itong mga pangyayari sa nagdaang araw ay hindi kabayanihan ng mga liderato na niluklok natin sa Kamara at sa Senado. Ang tanong, tatanggalan din ba sila ng mata? Tatanggalan din ba sila ng kamay at ng mga paa dahil hindi sila naging tapat sa kanilang mandato? Kung minsan nga po, ang iniisip ko na lang, baka nga hindi talaga nauunawaan ng karaniwang tao kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. Simple lang naman po eh. Alam naman natin na wala rin sa bilang ang mga senador para talagang pasinayaan yung impeachment. Pero ang nais natin, ilabas yung katotohanan. At kung talagang wala namang kasalanan, bakit kailangang matakot? Kung wala naman talagang kasalanan, meron bang itinatago? Dahil kapansin-pansin, yung mga senador na pinoprotektahan yung isang tao na ang mandato ay maglingkod din para sa bayan. Pero bakit simula pa sa Kongreso, marami na yatang sunod-sunuran sa pamilyang ito at hanggang sa Senado, makikita mo na talagang naroon yung monopolya na itago ang katotohanan. Kaya nga maganda rin na sa kapistahan ni San Antonio de Padua na ating pinagdiriwang ngayon, isang santo na malapit sa mga mahihirap. Mamaya po magbabasbas tayo ng tinapay. No? Ang kahulugan ng pagbabasbas na ito ay yung pagbibigay ni San Antonio ng kanyang sarili sa mga mahihirap araw-araw. By the way, si San Antonio po ay isang Agustinian. Pero sa kanyang paglilingkod, narinig niya ang buhay ni San Francisco na talagang inalay para sa mga dukha. Paano nabago yung kanyang discernment, no? Siya na isang relihiyoso na pero nabago pa rin. Nung narinig niya yung mga nangyari sa mga martir sa Morocco, the first martyr of Morocco. At nung narinig ni San Antonio yon, para bagang malaki yung epekto sa kanyang sarili. Na hindi pwedeng nangangaral ka lang, hindi pwedeng matalino ka lang. Ang paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa bayan ay kailangan ng pag-aalay ng sarili at ng gawa.
Si San Antonio po ay kilala ring patron ng mga nawawala. Kaya nga pag meron kang nawawalang susi, nawawalang cellphone, no? Subok na yan. Ako po, pag may mga nawawala, lagi kong sinasabi, San Antonio, tulungan mo akong makita. Ano ba yung dahilan bakit siya yung tinuring na patron ng mga nawawalang bagay? Minsan po, nung si San Antonio ay nasa paghuhubog pa lang sa seminaryo, meron pong isang nobisyo, no? Isang seminarista na kumuha ng kanyang mga sinulat. Siguro sa galing ni San Antonio, siya'y napahanga, kinuha niya ito. At matagal na panahon na hinahanap ni San Antonio. Sa kanyang pagdarasal, nagkaroon po ng himala. Binago po ng sitwasyon itong seminarista, isinolo kay San Antonio. Simula po noon, marami nang nagpapadasal sa kanya, lalong-lalo na yung mga nawawala. No? Sabi ko nga siguro kailangan din magdasal ng mga Pilipino kay San Antonio. Matagal na panahon na ring nawawala yung integridad ng mga taong ating binoto. Matagal na panahon na ring nawala ang tawag nito, katapatan sa ating gobyerno. Marami pong mga aspeto na kung titignan natin, naroroon naman, pero bakit winala ng mga taong ito? Kaya kung meron man akong dasal kay San Antonio ngayong araw, ay ibalik niya ang integridad ng mga nanunungkulan. At tulungan tayong manalangin na ibalik yung totoong kalayaan na dapat noon pa na pinaglaban ng mga bayani ay matamasa natin sa kasalukuyang panahon. At kung meron po talaga akong marubdob na hihilingin para ipanalangin ni San Antonio, na ibalik yung linaw ng isip ng mga tao na ang sinusuportahan ay yung mga pamilyang makapangyarihan na ang interes lang nila ang laging nangingibabaw. Patawad po, pero sa panahon po natin ngayon, kung hindi natin bubuksan yung ating isip at ng ating puso at lagi nating sasabihin na bahala na ang Diyos, nakakalimutan natin na ang Diyos nariyan para tayo ay gabayan at pagpalain, pero ang gawa nasa atin. Katulad din ni San Antonio, hindi siya nakontento sa galing ng kanyang pagsasalita, hindi siya nakontento sa mga himala na nangyari sa kanya, kundi mismo naisip niya na kailangan niyang magpanibago, no? Transformation. At yung kabukasan na yon, nanggaling doon sa mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating pananampalataya. Kaya ngayong araw, mga kapanalig, kung meron kayong mga hiningi kay San Antonio, para ipanalangin kayo sa mga nawawala, no? Nawawalang pag-ibig, nawawalang pag-asa, nawawalang yaman, lahat ng yan, ipagdadasal niya tayo. Pero upang makita natin yon, kailangan nating kumilos din. Baka naman inasa mo na lang kay San Antonio yung susi, hindi mo talaga makikita yun kung hindi mo hahanapin. No? Kung nawawala yung cellphone mo, kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi mo talaga makikita yun, di ba? Magpaparing ka. No? Gayon din sa ating bayan. Kung nais nating makita ang isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa, kung nais nating makita ang isang lipunan na may pagpapanibago, kung nais nating makita na kahit na alam nating desperado na tayo, imulat natin ang ating mata at mga puso. Imulat natin ang ating kaisipan. At yakapin natin yung mismong mensahe ni San Antonio sa ating lahat ngayong umaga. Na makikita natin ang mga bagay kung bukas tayo sa paanyaya ng Diyos na gamitin ang ating mata at ang ating puso. At gayon din, yung hamon ng mabuting balita. Huwag tayong maging complacent na maliligtas na ako kasi ang sipag ko magsimba. Araw-araw ako nakikinig sa Radyo Veritas. Lahat ng programa, sinusubaybayan ko. Yung misa na 4 na beses sa isang araw, present ako. Pero kung hindi naman natin sasamahan ng gawa, baliwala. Kahit
buong araw ka pang nakasubaybay o nasa simbahan ka araw-araw, hindi babaguhin ito ang buhay mo kung ikaw mismo hindi kumbinsido na meron kang kailangan gawin. Kaya kung ngayon, pakiramdam mo walang-wala ka ng pag-asa, kung pakiramdam mo wala ka ng kasama, kung pakiramdam mo wala ng taong sumasama sa'yo, nagkakamali ka. Dahil ang Diyos, kailanman hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan. Kailanman katabi mo siya. Kaya sa mga kapanalig na may karamdaman, huwag tayong matakot, huwag tayong panghihinaan ng loob. Sa pamagitan ng inspirasyon ni San Antonio, makikita din natin yung daan para manumbalik yung sigla ng ating pananampalataya. At para sa pinakamamahal nating bayan, bayan ng Diyos. Marami sa atin nawawalan ng pag-asa dahil sa mga nangyayari. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Hanggat may isang leader na naniniwala sa kabutihan at katotohanan, hanggat may Pilipino na mulat, hanggat may Pilipino na ang paningin ay hindi lang para sa mga makapangyarihan at para sa pera na kanilang tinatanggap. Buhay ang diwa ni San Antonio. Buhay ang paghanap sa mga nawawala. Buhay na yung mga imposibleng ating pinapanalangin ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaya ang kailangan nating gawin ngayon, sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo, ibulong natin sa Diyos, Panginoon, alam kong maraming nawala sa aking buhay, pero ikaw lang, sapat na para makita ko kahit kapiranggot o kahit isa sa mga ito, dahil ikaw ang magdadala sa akin sa daan upang makita ko ang lahat ng ito. San Antonio de Padua, kaibigan na mahihirap, magaling na tagapagsalita ng Diyos, patron ng mga nawawala at mga imposible, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Gawin mo kaming banal katulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway maaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinibigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng
lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihang mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Ang Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya sa hapag ng Panginoon, dasalin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, peace. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang umiibig sa atin sa kabila ng ating kakulangan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin kay San Antonio de Padua, patron ng mga nawawalang bagay. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng kabutihan.
Hilingin mo kay Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin, sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahalan, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan sa buhay at pag-ibig na walang hanggan. Amen. San Antonio de Padua, protektahan at ipanalangin mo kami. Panalangin para sa may mga karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o spiritual. Ipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Ipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay tumahimik pansumandali at ialay natin ang mga kahilingan natin kay San Antonio. At gayon din ang lahat ng mga deboto na nakikiisa sa pagbabasbas ng mga tinapay na ito ay magbigay daan upang ibigay ang ating kahilingan at lalo tayong mapalapit sa mga dukha. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsimawid kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsimawid sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.